Ano pakiramdam? Nawalan ka ng platform. Kasalanan mo kasi. So, kung laos na ang mainstream sa'yo, ikaw ang uso? Kung di laos, di patunayan mo. I don't judge them. O, paano mo sinasabing you don't judge them pero sinasabihan mo silang laos? Nakatutok lang ako sa mali. So, mali yung pagkain ng icing? So, kung sinisita mong lahat ng tao dahil mali sila, so lahat ng ginagawa mo, tama? Ano ba ang narating mo sa buhay para pakinggan ka namin? Anak ko ng general. Ang nag-alaga naman sa akin, ex-convict. Yun yung yaya ko. Doon ako nasasaktan. Kaya pinilit kong lumakas. Pinilit kong sumikat. At panauhin po natin ngayon ang the most hated man in the Philippines. Tanggap kaya niya yon? At syempre, ang motivational speaker, Rendon Labrador. Rendon! Kumusta? Oo, yeah. Uy, salamat na-invite ako dito. Alam mo naman, wala na tayong platform ngayon. Oo nga, oo. Ano pakiramdam? Nawalan ka ng platform. Ikaw ba ituturing mong kasalanan mo kasi? Kaya ka nawala ng platform? Kasalanan ko. Kasi talagang inamin mo. Hindi, syempre, malinis naman yung intention natin talaga. Marami lang talagang hindi nakakaintindi, lalo na dito sa atin, sa Pilipinas, hindi pa ready yung karamihan sa mga Pilipino na marinig yung mga katotohanan talaga na nangyayari ngayon sa atin. Hindi ka naman cloud chaser lang. Depende. Hindi naman. Depende sa perspective kasi ng tao. Yung iba, narcissist daw ako, ganito raw ako. Tanggap ko na rin na hindi talaga ako ma-accept ng karamihang tao. Ngayon, mas gusto ko na yung pokonte pero totoo. At nakakaintindi sa akin. Kaysa sa mag-fake ako, magpakabait ako, pa-plastiking ko kayo. Hindi rin ako magiging masaya din eh. So, yung sinasabi mong maraming hindi makaintindi, kung marami sila, baka ikaw yung dapat na umintindi sa marami? Hindi ko nga rin alam eh. Minsan, hindi ko alam kung ako na yung mali o sila. Lahat yung mali eh. Pero kasi, alam ko kasi malinis yung intention ko. Kaya, hindi rin ako nawawala ng pag-asa na baka balang araw ay maintindihan din nila ako. Kasi may mga tao din naman na nagpapadala ng mensahe, kinakamusta ako, ano nangyari sa'yo, sana okay ka lang. Oh. Na-appreciate ko rin sila. Alin na mas na-appreciate mo? Yung mga positibo o yung negatibo? Yung mga negative eh. Mas gusto ko yung negative eh. Kasi minsan yung mga taong galit sa'yo, sila yung talaga nagsasabi ng totoo eh. Minsan kasi yung mga puro positive, minsan hindi mo talaga ma-identify kung totoo ba yung sinasabi nila sa'yo. Kaya dumating na rin ako sa point ko bro na mas pinapakinggan ko yung negative. Kasi minsan sila yung pure truth. So, kung pinakikinggan mo yung negative, sinusunod mo ba sila? Depende sa feedback. Pero, ina-analyze ko rin naman siya kung totoo ba to. Kasi minsan yung mga negative, malay mo, totoo rin. Kasi, kaya nga, tao lang din ako eh. So, sinasabi ko lang din yung opinion ko. Hindi ko rin alam kung lahat ng sasabihin ko ay perfect. Pero I'm trying to be perfect naman. So, kinokorek ko siya. May mga tao naman na nakakaintindi naman. Kahit papano. Kung kinokorek mo siya rin doon, parang bihira o hindi ka na masyado makakita ng post na apologetic ka, you felt sorry for what happened, for what you have said. Hanggang ngayon nga hindi ko rin alam kung ano ba talaga yung nagawa kong mali. Hindi ko rin siya ma-identify kung saan ba ako nagkamali. Kasi ang gusto ko talaga ay mamulat talaga yung mga tao eh, na mali talaga eh. So gusto mo bang hingin yung opinion ko kung saan ka nagkamali? Sige nga. Ano pang ma-advise mo sa akin? Wala namang problema sa pagsasabi ng sa loobin mo o ng mga concern mo tungkol sa tao na pinatutungkulan mo. Siguro yung paraan mo ng pagsasabi na lagi kang galit. Hindi ako galit Parang pinapalamon mo sila. Hindi ako galit. Nagpapaliwanag lang. Pero kailangan mo magsabi ng mga bad words na like mga kahayupan, malandi, inuuna nyo yung landi. Gusto ko kasi kapag ako yung nagsalita, marinig ninyo eh. Gusto ko yung tumatatak, gusto ko yung madudurog kayo. Ayoko kasi na bobolahin lang kita eh. Minsan kasi yung mga komportableng salita, hindi kayo magigising sa katotohanan eh. Parang ikaw, marami ka pinagdaanan sa buhay mo, kaya mo narating yung estado na to kasi nalampasan mo siya lahat eh. Kaya yung mga masasakit minsan, dapat yun yung mas na-appreciate natin kasi yun yung gumigising sa'yo eh. Lalo na mga Pilipino, ang titigas ng ulo natin. Lagi tayong umaasa, lagi tayong naninisi, ayaw natin baguhin yung sarili natin. So, gusto ko tumatatak kasi minsan ko lang kayo makakausap eh. Gusto ko hindi nyo ako makakalimutan. Kaya minsan, sinasadya ko talagang
yung durugin kayo. Kasi alam ko, yung pag nadurog kayo, pag nalampasan nyo yun, doon kayo magiging better eh. Ang gusto ko talagang iparealize sa mga Pilipino na huwag yung tignan kung sino yung tao. Tignan nyo yung pwede niyang baguhin. Tignan nyo yung mali. Wala akong pake kung sino ka, kung successful ka, kung ma-impluwensya ka. Mali eh. Di ba?